Nanguna sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa bagong Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa tanong na kung ngayon gaganapin ang 2028 national elections, 35% daw ang boboto kay Tulfo habang 34% kay Duterte. Sumunod naman sa listahan, sina dating Vice President Leni Robredo, Senator Amy Marcos at Manny Pacquiao. Nabanggit din sa survey sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Eto namang etong nagpa-survey na to, itong Pulse Asia, bakit nyo isasama si Duterte? Hindi ko mag-gets eh. Hindi medyo nahalata ko yung Pulse Asia dito eh. Bakit nyo isasama si Duterte? Eh alam nyo namang hindi na siya pwede maging presidente uli. Alam nyo naman sasabihin ng mga tao, hindi na pwede maging presidente yan? Alam naman ng tao, yung ba't isasama? Para siguro may pakita nila na bumababa na si Duterte. Diba? Pulse Asia kayo ba? Meron kayong kokote? Bakit to kailangan nyo isama si Duterte? Paliwanag nyo nga yan. Alam nyo na nga hindi na pwede si Duterte tumakbo eh. Tas sasabihin nyo, kasama yan sa Ganon, pat ganon. O, ito po yung 5. Si Raffy Tulfo, 35%. Sara Duterte, 34%. Leni Robredo, tuloy natin. Ay, hindi man lang pinakita si Leni Robredo. Parang ayaw kay Leni. Oh, ayaw ni Bakit ayaw? Ayaw kay Leni Robredo. Vice President Leni Robredo, Senator Amy Marcos at Manny Pacquiao. Nabanggit din sa survey. Oh, wala. Bakit ganun? Halata Sa bagay, frontliner. Hindi pala frontliner, frontline. Pilipinas. Di ba TV5 yan? Di ba? TV5. O, ano ba TV5? Kasi magtataka bakit wala si Leni Robredo. Hindi nilagay yung points. It's either walang bilang si Robredo o talagang nakapokus lang sila kay Raffy Tulfo. Sabagkat nandiyan si Tulfo sa Channel 5. Hindi natin alam hindi. Ito sandali lang Lilituhin lang natin yung mga kababayan natin kasi may mga mga kulto ni Libayan na sinasabing Tulfonatics ako. Litong-lito na sila eh. Minsan Tulfonatics ako, minsan Duterte ako. Ano ba talaga? Di ba? Hindi mo na maintindihan itong mga tatanga-tangang follower ni Libayan eh. Minsan Tulfonatics ako eh. Ngayon biglang na Duterte na. Oh. Kaya nga, ito lang simpleng-simple lang ito. Bakit kaya ganyan ang lumalabas sa survey ngayon? Number 1, marami nagsasabi mind conditioning. Ika nga. Marami nagsasabi niya na mind conditioning lang daw yan para palabasin na talagang malakas si Raffy Tulfo. Tapos si VP Sara Duterte bumababa. Kaya nga nandyan pa si si Pangulong Duterte para ipakita na bumababa. Pero at the same time, sa social media naman, pag papanurin mo talaga sa social media, talagang babasahin mo yung mga komento, ang daming naiinis kay Senator Raffy Tulfo. Dahil sa pagiging mainitin ng ulo, minsan wala na sa lugar, sa Senate, minsan lumalagpas na yung kanyang birada o kanyang banat sa Senate, di ba? At makikita mo yan sa mga sa mga comment. No to Tulfo, no to Tulfo, no to Tulfo. Makikita mo yan. Di ba? Pero, alam nyo, eto lang ang ang aking munting opinion tungkol dito kung bakit umaangat si Senator Raffy. Nanalo nga si Marcos eh. We really have a problem in educating the people pagdating sa government
administration o government function. Yun ang problema. Medyo may mga tatamaan tayong mga kaibigan dito, pero ganun talaga. Hindi naman natin babanatan ng katulad ng pagbanat natin sa iba, pero alam nyo po, bakit ko sinabing naitulad na nanalo nga ang Marcos noong 2022? Kasi sa totoo lang, ang Pilipino hindi naman tumitingin kung sino yung may kakayanan. Hindi naman tumitingin ang mga Pilipino kung tungkol sa sino ba yung may background. Hindi tumitingin ang mga Pilipino na kung sino ang merong track record. Wala. Ang mga Pilipino, sad to say, kung sino sikat. Kung kanino sila nakaka-relate, yun ang kanilang iboboto. Hindi kung sino yung karapat-dapat. Kaya nga pansinin ninyo bakit may nanalo tayong Estrada, Erap Estrada? Nakita nyo naman ang ginawa sa ating gobyerno. Bakit kanyo? Kasi, para sa mahirap yan, para sa amin yan, kasama namin yan. Bakit tayo may nanalong katulad ni Pinoy? Kasi mabuting tao yan, kasi mga Aquino yan di ba? Yun yung ginawa ng propaganda nila. Tapos sakto pa namatay yung kanyang ina. Naawa tayo. Ganun Bakit may nanalo tayong Marcos? Kasi kawawa Kawawa yan, inapi na yan. At saka maganda yung panahon ng kanyang tatay. Isipin nyo bakit tayo may mga congressman na kahit wala namang alam na nanalo? Porket panay ang video. Kasi feeling nila kakampi nila Hindi nila inisip kung ano talaga yung may kakayanang tao. Kaya ba nitong mag-isip ng tama? Kaya ba nitong gumawa ng bagay hindi dahil para i-please ang tao? O hindi para, alam mo yon, para lang maganda, maging pogi ka sa harapan ng tao? Pero kasi ang kailangan talaga, pagdating sa batas, paggagawa ng batas, mapasenado o mapakongreso ka, kailangan po may alam ka at matapang ka pagdating sa mga hindi popular na mga batas. Ano ibig sabihin? Kasi marami dyan, lalo na yung mga mahilig sa anti-poor, na kung ano lang yung popular, yun lang ang kanilang ipapasa. Yun lang kanilang bibit-bitin na bill, ika nga. Hindi na nila iniisip kung ano ba talaga yung may pakinabang sa taong bayan. Walang ganun. Kasi minsan, hindi porket popular, tama na. Sa katunayan, marami nga pong hindi popular ang tama. Pero dahil mababatikos ito at mawawalan ka ng boto, hindi mo ngayon ito ibibit-bitin o ipapapasa. Ika nga. Di ba? Bakit meron tayong mga senador na mas madalas pang mag-shooting kaysa sa mag-appear sa mga pagdinig o di kaya session? Alam niyo kung bakit? I think the problem is not the politicians. It's us. Tayo hong mga botante. Patanga tayo ng patanga Yan ang totoo. Patanga tayo ng patanga. Habang tumatagal, nagiging mas tanga pa tayo. Ewan ko bakit. Sabi nitong isa, bukod sa kasikatan, pera din. Siyempre, pag mahirap, kung sino yung magbigay ng 500, palakpak tenga na tayo.
Kung sino yung ano talaga sa atin, nag-abot, yun na iboboto natin. Yeah, ito wala akong biro ito Kaya nga sa simpleng vlog na ito, sana magising-gising na tayo mga Pilipino. Kasi, ayan na naman tayo. Mag-2028 na naman, kunwari, mga after 4 years, boboto na naman tayo. Di ba? Actually, binanggit na namin ito during the campaign. 2022. 21 to 22. Ang mga isko niyan, yung mga Duterte supporter na nag-isko, because nakakita sila ng something kay isko. Yung mabilis ang kilos. Kita nyo naman yung pagbabagong nangyari sa Maynila. Sa katunayan, marami mga taga Maynila na gusto siyang ibalik doon. Sa kayo nakakita ng ganon. Marami nga sa inyo, yung mga mayor nyong nakaupo, gusto niyang paalisin. Halimbawa, dyan sa Caloocan. Di ba? Araw-araw na isinusukan ng mga taga Caloocan yung mayor nila. Pero sa Maynila, yung nawala na, gusto nilang pabalikin. Ganun katindi. Kasi nga kita nila hanggang ngayon, nakikinabang sila doon sa 3 taon na ginawa ni Yorme. Pero ano problema? Noong 2021 to 22, na election, ano sagot ng mga tao? Is-komunista yan. Di ba? Yan ang banat nila nun. Is-komunista yan Ano pa? Pagka sinabi natin, sige, ano track record ng kandidato mo? Kami, eto. Ilang eskwelahan, ilang pa ospital, ilan na mga nagawa sa kanila. Is-komunista yan. Di ba? Yan lang ang banat nila. Binenta yung Divisoria, Yan ang paulit-ulit nilang banat nun. Hindi nila alam, dahil yung Divisoria, yung liability na sa Maynila, at yung perang ginamit doon sa mga ospital, mga paaralan ngayon, alam nyo ba napakarami? Iniimbitahan nga ako ni Yorme pumunta doon sa isang, kailan ba yun? Nakalimutan ko na. Makalimutan ko to Meron nga ako, iniimbitahan niya po ako na na pumunta sa isang opening ng kanyang eskwelahan. Tapos sa loob-loob ko, ito lang ang tanong ko Ito talaga yung sinayang. Sabi ko, okay lang, ganun talaga buhay Kaya, we deserve it. Ang dami sa inyo ngayon, napakamot ulo. Ang sabat talaga, si isko na lang Marami sa inyong gumanyan di ba? Mula nung bumoto kayo kay Marcos, ano sabi nyo? Nabudol kami, dapat si isko na lang. Tama, mali. Maging si nakita ko nga yun, tama ba ako? Si Pebbles, Talakera. Sabi niya, dapat si isko na lang. Kasi nga may track record yung mama. Tama, mali. Banat bay, mubong ka na, animal ka. Yan na naman yung sasabihin ng mga Kasi yan lang man yung kaya nilang sabihin lagi Is komunista. Tanungin ko kayo, sino mas mukhang komunista ngayon? Sige. Sige. Si Isko, yung gumagamit sa mga komunista doon sa kamera ngayon. Kakampi nyo na yung mga komunista Tapos sasabihin nyo nun, is komunista, is komunista. Galit na galit kayo, komunista yan si Yorme. Tama, mali. Pero ngayon, sino kakampi? Sinong bumabanat ngayon sa kalaban? Sino ginagamit nyo? Walang iba kundi mga komunista sa kamera. Sabi ni Che Guevara, banat bay, may record naman yung isa Saan? Sa PIDEA? Wala ako sinabing ganun Nagtatanong lang. Tapos, eto na naman tayo. Tangina, 2028 na naman. Ay, sorry. 2028 na naman, eto na naman tayo.
Alam mo, ito lang sa akin lang ito may personal opinion. Okay? This is my personal and honest opinion and nobody is influencing me with this. At hindi kami nag-usap-usap ng nila Coach Oli, nila Boss Dada tungkol dito. Ako ito Ito I will say it na. Pagdating ko kay Sara Duterte at kay Rapi Tulfo, simple lang naman sa akin ito. Alam mo, si Rapi Tulfo naman talaga matulungin. No question about it. Marami siyang natulungan, marami siyang naserbisyuhan. May problema lang ako pagdating sa pagiging senador niya ngayon, minsan nag-overboard siya. Yun lang. Minsan lang naman. May mga pagkakataon lang naman na medyo sumosobra siya, ika nga. Minsan, instead of in aid of legislation, it's more on in aid of condemnation. Minsan ganon. Pero at the same time, gusto ko rin naman na may ganon tayong senador. At the same time, may ganon tayo. Di ba? Kasi kailangan din merong ang Senate kasi kailangan may balance Hindi pa pwedeng puro bait, ayoko na magpanggit ng pangalan. Malapit pa naman to kay Duterte. Pero kung lalamya-lamya, minsan kailangan din natin ng medyo may tapang. Kailangan yun. Okay? So, sa tingin ko, in terms of Senate, bago Bago si Tulfo. So, medyo may rough edges, ika nga. Pwede pang maayos yan. Maaayos pa naman yan sa tingin ko. Basta importante sa kanya, makikinig siya sa abogado niya. Yan, importante yan. Kasi, may mga bagay na kailangan palagi mong tatanungin sa abogado. Kaya, ito yung bagay na gusto ko kay Robin. Si Robin, may prinsipyo, matapang, pero magalang, at the same time, nagtatanong sa abogado. Alam mong, hindi bumibitaw ng salita ng bugso ng damdamin. Gets nyo? Minsan po kasi si Tulfo, may tapang, may prinsipyo, pero yung bugso ng damdamin niya, bago muna siya magtanong sa abogado niya sa mga kasi tandaan ninyo, hindi madaling maging senador. Baka na makakala ninyo, basta senador ka na, okay na yan. Hindi, mahirap naman talaga. Kulang si Tulfo ng ganun. Sa tingin ko yung yabang kasi, okay naman din ang may yabang Tama rin naman kasi minsan talagang kailangan yabangan yung mga sekretary. Kailangan talaga yun So, balance of everything. Ang problema ko lang ito. Aside from that, in terms of administration, kulang pa si Senator Raffy. Yan ang tingin ko. Bakit kanyo? Tandaan nyo, in a corporate, meron tayong leader who will visualize things, pero meron din diyang administrator. Siya yung alam niya yung pasikot-sikot. Pag ikaw presidente, hindi ka lang pwedeng visualizer. O yung kaya mo lang, eto may pangarap ako, eto gusto kong gawin. Hindi Kailangan marunong kang magmando, ika nga ng mga tauhan. Ibig sabihin, dapat talaga may experience ka pagdating sa local governance. Yan ang problema ko kay Senator Raffy. That's why, ang leaning ko pa, as of now ang leaning ko na kay VP Sara Duterte. Not because hindi maalam, hindi yun It's just experience-wise, I think VP Sara Duterte is more experienced. As a matter of fact, natanong ko na ito even kay Baste, kay Mayor Baste. At sa mga nandun, isang napag-alaman ko kay VP Sara Duterte, isang napag-alaman ko. Lahat daw ng mga naging, alam mo yun, pagkukulang. Siyempre hindi naman perpekto yung kanyang ama. Naasaayos ni VP Sara Duterte. Naplantsa niya. Yung mga utang, naplantsa niya. Nung panahon daw ni VP Sara Duterte. Pangalawa, yung panahon ni VP Sara Duterte, pag alis niya,
ready na ang lahat. Pagpasok ni Baste. Maayos daw lahat. Ibig sabihin, it's a matter of just continuing doing it. Ganun daw si VP Sara Duterte. Which is possible, it's because ang tagal din niya nga namang naging local executive. Naintindihan natin. Again, sa tingin ko po yung iba dyan na makatulpo, makinig ka kasi wag kang sarado isip. Sabi ko nga sa inyo, wala akong problema kay Tulfo, except yung kanyang impulse, ika nga. Pero, maaayos naman yun. Hindi naman yun totaling negative. Hindi naman. Sa tingin ko, Tulfo is a good leader. A good politician. For me, honestly, sa tingin ko, wala akong problema. Kaya lang, when you say presidency, dapat talaga merong alam pagdating sa local governance.